So ito na mga kapatid, nako mga kababayan, Yussi Castro mga kapatid talagang sumabog no sa kanyang naging press conference kaninang umaga mga kababayan matapos itong tanungin ng isang taga-media kung ano nga ba ang kanyang reaction daw mga kababayan dito po sa naging pambabastos at pang-iinsulto sa kanya nitong ni Iyotman Pulong Duterte. And eto mga kababayan, talagang hindi na po nakapagtimpi si Atty. Claire Castro at sinampal niya mga kapatid ng katotohanan itong si Pulong Duterte. Nako mga kababayan, sandamakmak po. Nakahihiyan ng inabot dito mga kapatid ni Pulong Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin muna natin ang nasabing press conference ni Atty. Claire mga kapatid at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, with the calls for the president to step down and be held accountable not just from the camp of the Dutertes but from progressive groups as well, there are sentiments that the president is at his weakest right now. Your thoughts on that po? At his weakest? Ito ba bang panahon na to na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong kilala, mga ma-impluwensyang tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Alam niyo mga kapatid, no, in fairness naman kay President BBM, tama naman si Atty. Claire Castro mga kababayan. No? Matatawag niyo pa ba bang nabubulol ako. Matatawag niyo pa bang weak si President BBM? Samantalang siya lang mga kababayan sa apat na nagdaang presidente, siya lamang ang merong lakas ng loob mga kapatid na presidente na kung saan mga kababayan talagang binulatlat itong napakalalim na korupsyon na nangyayari mga kapatid sa ahensya po ng DPWH. Biruin nyo, multi-billion mga kababayan na korupsyon yung nadiscovery natin dito sa DPWH dahil po yan mga kapatid sa effort ng Presidente Marcos. Tapos ngayon sasabihin nila, weak daw si President BBM at his weakest daw. Itong si PBBM ngayon. Saan kayo nakakita ng ganyang presidente, mga kapatid? Na unti-unti nang pinapanagot yung mga korap, mga kababayan, na opisyal at politiko sa ating bansa. And mga kababayan, hindi biro ang isinugal dito ni President BBM. Dahil mga kapatid, itong kanyang administrasyon, kung ano-ano na pong aligasyon ang binabato mga kababayan nitong kanyang mga kritiko. Dahil nga mga kapatid, sa administrasyon lamang ni President BBM na bulgar ang multi-billion, umabot na nga ng trilyon na corruption na nangyayari dito sa ating bansa. Sa panahon ni Arroyo, meron bang ganito? Sa panahon ni Pinoy, meron bang ganito? Sa panahon ni Digong, meron bang ganito? Number one corrupt si Digong Sa panahon ni Ramos, may ganito ba? Di ba? Tapos tatawagin pa nila na weak si President BBM, mga kababayan. Pasalamat nga sila Kung hindi dahil sa presidente, hindi nila malalaman, na umabot na pala ng trilyon yung mga nakorap, nitong mga korap na politiko, galing sa kaban ng bayan. Di ba mga kababayan? Tapos ang lakas nilang mang-insulto sa presidente. Ito ba ang tinatawag na weak mga kapatid? Yung tinatawag nilang kamay na bakal na presidente dati na si Duterte, may nagawa ba patungkol sa korupsyon? Wala, di ba? In fact mga kababayan, doon po talaga nagsimula sa administrasyon ni Digong, yung bilyon-bilyon na korupsyon. At isang patunay dyan mga kapatid, itong mag-asawang Diskaya.
no? Na kung saan bilyon-bilyon po yung mga kontrata na nakuha ng kanilang kumpanya, naging number 1 contractor sila, no, during sa administrasyon ni Duterte. Dagdag nyo pa yung corruption sa pandemic, na kung saan number 1 na nagbenepisyo diyan si Zaldico. Di ba mga kababayan? Tapos ngayon, sisisihin nyo, tatawagin yung weak si President BBM. Kung hindi dahil kay President BBM, kung hindi dahil doon sa isumbong mo sa Pangulo na website na ginawa niya, na kung saan malaya kayong makakapagsumbong ng mga anomalya sa gobyerno. Kung wala yon, hindi mabubulgar lahat ng korupsyon ngayon na inyong nababalitaan. Tapos tatawagin yung weak ang presidente. Ito ba ang tinatawag na weak na presidente? Yung ibang mga kurakot dyan ng mga opisyal ng gobyerno, unti-unti na nga nagsusuli, no? Ng kanilang mga daan-daang milyon na kinurap. Di ba? Tapos sasabihin nila, weak daw si President BBM. Tama naman ang sagot ni Atty. Claire dito, mga kababayan. No? Hindi matatawag na weak ang presidente na katulad ni President BBM. Dahil siya lang ang presidente na nagkaroon ng lakas ng loob, no, na halongkatin itong nag-ugat-ugat na, no, na korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno. And take note guys, DPWH pa lang ang pinag-uusapan natin dito, trilyon na ang nadiskubre natin. Paano na lang kaya mga kabatid? No, kung isama pa natin dito ang korupsyon sa BIR, ang korupsyon sa Bureau of Custom, ang corruption sa GSIS. Yung GSIS na yan, maraming corruption din dyan, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam. Di ba? Paano na lang pag pinagsabay-sabay lahat yan? Talagang baka mawindang kayo, mga kapatid, ang sobra-sobra. Kung ilang trilyon na, no, ang nanakaw nitong mga korap na opisyal ng ating gobyerno. Dito pa nga lang sa DPWH, talagang nabulaga na kayo Paano na lang? No, kung pagsabay-sabayin yan ni PBBM na paimbisigahan. Si Presidente Marcos lang ang nakagawa niyan, mga kabatid. Sa kabila ng kung ano-ano mga aligasyon na binabato nila sa presidente, pero mga kababayan, no, hindi talaga nila na-appreciate itong ganitong effort ng presidente. Kung ano-ano na yung binabato nila sa presidente, pero yung presidente, mga kapatid, patuloy lang sa kanyang ginagawang pag-i-expose dito sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Meron bang Ramos? Meron bang Arroyo? Meron bang Aquino? No, meron bang Duterte? No, na administration na nakaligwak ng ganito kalaking mga korupsyon? Wala, mga kababayan. Marcos lang ang nakagawa nito, mga kabatid. Kaya hindi nyo pwedeng tawagin, no, na weak ang presidente dahil si PBBM po, mga kababayan, ang nagligwak nitong napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa ngayon. Tuloy. Madali po kasing sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Di ba? Tama naman. Marami nang nagmamagaling dyan ng mga politiko. May pasabi-sabi pa sila na panahon na para baguhin ang sistema. Panahon na para ayusin ang bansa. Pero mga kabatid, natapos na lang yung kanilang mga administrasyon, wala pong nangyari, mga kababayan. Di ba? Kasi kung may nangyari, mga kabatid, no, kung totoo yung kanilang mga plataforma doon sa kanilang campaign noon, edi dapat, mga kababayan, wala nang ganitong mga klaseng korupsyon na naibulgar ang Marcos administration. Pero dahil palpak, mga kabatid, at puro lamang sila salita, no, at kulang sa gawa, kaya, mga kababayan, itong Marcos administration merong naibulgar na ganito kalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Madali lang sabihin, no, napatalsikin ang presidente. Ang tanong, yung ipapalit yung bang presidente, no, kayang gawin, no, itong mga effort na ginawa ni Presidente Marcos. Pagsisara na upo, mga kababayan, nako, mga kabatid,
Kawawa ang Pilipinas. Baka yung 16 trillion ngayon, no, na kasalukuyang utang ng ating bansa, baka umabot yan, no, sa 30 trillion, mga kababayan. Tandaan nyo na sa panahon ni Digong, mga kababayan, no, nung tinake over ni Duterte ang Malacanang, ang utang ng Pilipinas nasa 5 trillion lang. Pero putang ina, mga kabatid, noong matapos ang administrasyon ni Duterte, umabot po tayo ng 13 trillion, mahigit sa 120%, mga kabatid, ang nadagdag sa utang ng Pilipinas. Oh. Paano na lang kaya, mga kababayan, kung si Sara Duterte ang papalit kay PBBM? Oh. Baka, mga kabatid, umabot na tayo sa 30 trillion. Di ba? Wala akong nakikitang presidente, no, na nagawa ang mga nagawa ni President BBM. 'Di ba? Kaya, mga kabatid, dapat magdahan-dahan tayo sa pangungutya natin sa presidente. 'Di ba? I-appreciate natin yung kanyang mga ginawa. Tanungin niyo muna yung mga sarili niyo. Sabi nila si Duterte daw ang pinakamagaling na presidente na dumaan sa Pilipinas. Si Duterte daw ang pinakamagaling na presidente na dumaan sa kanilang henerasyon. Oh, ang tanong, meron bang ganitong kalaking korupsyon na na-expose si Duterte? Wala, mga kababayan. Oh, pinakamagaling daw yun, ha. Mataas daw ang trust rating nung bumaba, mga kababayan. Oh. Pero ang tanong, mga kabatid, nalunasan ba ni Digong ang lumalalang korupsyon sa ating bansa? I-ultimo nga yung kanyang pangako, no, na 2 to 3 months lang wawakasan niya ang droga sa Pilipinas. Wala ngang nangyari. 'Di ba? Paano mangyayari 'yun, mga kababayan? I-ultimo, no, economic advisor niya at best friend niya, no, big time drug lords, at yun pa ang nagpapasok ng illegal na droga dito sa Pilipinas. Oh, nasayang lang ang buhay ng mga Pilipino, no, na biktima ng kanyang tukhang. 'Di ba? Yung droga sa Pilipinas hindi nawala. Lumala pa, mga kababayan. Oh, yan ba ang pinakamagaling na presidente, mga kabatid? No, baliw na lang ang maniniwala na magaling si Duterte. Tandaan nyo, mga kababayan, no, ang campaign ni Duterte, mga kabatid, is anti-drugs, no? Against di umano siya sa drugs, mga kababayan. Pero kung sino pa yung presidente na against sa illegal na droga, no? Administrasyon pa niya, mga kababayan, ang may pinakamaraming illegal na droga na naipasok sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Iruin nyo 'yan. Tapos ngayon si Marcos, no, gusto niyo si Bakin sa pwesto para ipalit yung si Sara nyo. Oh. Baka pag naupo si Sara, mga kababayan, wala na. Bankrupt na ang bansang Pilipinas, mga kabatid. No? Mababankrupt talaga, panigurado. Wala namang diskarte yan si Sara, wala namang alam sa politika yan, mga kababayan. No? Hanggang pagiging mayor lang naman, no, ang kaya ni Sara. Pero sabihin mo maging presidente, wala, mga kabatid. Ngayon pa nga lang vice presidente siya. Halos hindi na niya magampanan, no, yung mandato na ibinigay sa kanya ng konstitusyon ng Pilipinas. Ano bang ginagawa ni Sara ngayon? Oh. Kayo, mga DDS, matanong ko kayo. Oh. Ginagampanan ba ng inyong BP Inday yung kanyang yung kanyang tungkulin? Oh. Ang ginagawa ni Sara ngayon, pagdi-destabilize sa gobyerno, no? Puro paninira sa administrasyon ni Marcos para para maipalit siya sa pwesto ni Marcos. Oh. Pero yung sabihin mo na in-exercise niya itong kanyang kapangyarihan bilang vice-presidente at magpakitang gilas sa taong bayan, wala, mga kababayan, walang ganun si Sara. Ito na sana ang chance si Sara, mga kabatid, Ito na sana ang chance si Sara bilang vice-presidente na ipakita sa taong bayan, no,
na deserve siya maging presidente sa 2028. Dito siya dapat nagpapakitang gilas, no? Dito niya dapat pinuprove yung kanyang sarili na karapat-dapat siya maupo na presidente by 2028. Pero ngayon, mga kababayan, walang ganong ginagawa si Sara. Puro lang punta sa dahig, no? Puro lang gala dito, gala doon. Tapos pag nagpa-media interview, lagi pang may chikinini sa leeg. Diyos ko po. Yan ba ang klase ng presidente ang gusto nyo, mga kababayan? Maliban sa palpak na, immoral pa. Di ba, mga kapatid? I mean, real talk lang tayo, mga kababayan. Ha? Real talk lang po tayo dito. Yung dito ni Sara, tanga na lang ang hindi makakaintindi kung anong klaseng sugat yan dito. At hindi naman sugat yan eh. No? Kiss mark yan, mga kababayan. And baka nga, no? Baka lang. Totoo yung mga sinasabi nila na meron di umanong kalaguyo yung ating vice presidente na isang basketballista. Ito, mga kapatid, hindi ko kinukumpirma na totoo yon. Pero yun kasi ang bulong-bulungan eh. Malay natin. No? Kasi kung matinong asawa ka, hindi mo lalagyan ng kiss mark ang asawa mo. No? Lalo na't abogado ka. Kasi yung asawa ni Sara, mga kababayan, si Man Scarpio, no? Abogado yan. No? Galing po yan sa pamilya ng mga abogado. O kung abogado ka, dapat alam mo. No? Dapat meron kang delikadesa. Hindi mo lalagyan ng kiss mark sa leeg yung asawa mo. Pero mga kapatid, no, halatang hindi po galing yan sa asawa ni Sara. No, para lang sa akin halatang hindi yung asawa ni Sara ang gumawa niyan. No, dito sa mga sugat-sugat niya sa leeg. Talagang may ibang gumagawa niyan, mga kababayan. Anyway, tuloy natin 'to. Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Ito na, mga kapatid. Good afternoon po, Yusek. Dito na sinupalpal ni Attorney Claire si Pulong Duterte. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment nyo last time about sa 500 peso Noche Buena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, Di ba? Biruin mo, no? Dahil nandoon sa naging komento ni Attorney Claire about sa 500 pesos na pang Noche Buena. Well, ako, mga kababayan, hindi naman talaga din ako agree doon sa sinasabi ng taga-DTI ba yun, na yung 500 pesos pwedeng pagkasyahin pang Noche Buena. Katarantaduhan yun, mga kabatid. No? Yung 500 pesos na yan, pang Noche... Kulang pa yan, mga kababayan, pang Noche Buena ng mga pusa ko. Feeds pa lang ng mga pusa ko, mga kabatid, ang mahal na. No? Idagdag mo pa yung cat litter nila. So, technically, yung 500 pesos talaga, wag na tayong magpaka-hipokrito. Hindi ako agree doon, mga kababayan. Pero ganun pa man, mga kabatid, sobra-sobra naman po yung sinabi ni Pulong. No? Sobra-sobrang pang-iinsulto at pang-babastos yun kay Yussi Castro. Biruin mo. No? Kung ganyan, sabi ni Pulong, kung ganyan lang din naman yung opinion mo, abay dapat magnotaryo ka na lang, magnotaryo ka na lang dyan sa recto ba yun? Diba? Napakalaking insulto niyan, mga kabatid. No? Itong si Attorney Claire, subok na ang pagiging abogada niyan. Samantalang itong si Pulong, mga kabatid, subok na ang pagiging manyakol niya. Diba? Biruin mo. Si Pulong, wala namang natapos yan. Puro lang naman pagiging alam mo 'yun, pagiging siga-sigaan, no? Yung alam niyan, mga kababayan. Siga dahil maraming bodyguard. Pero pag siya lang, mga kabatid, pag mag-isa lang niya, wala namang ibabat-bat 'yan. puro naman tubig yung katawan ni Pulong, mga kababayan. Kaya nga lang, syempre, no, yung pamilya nila makapangyarihan. Kaya yung ibang tao natatakot na din sa kanila. Pero kung hahamunin mo ng mano-mano yan, kahit ako, mga kabatid, no, kung mano-mano kami ni Pulong, kaya kong sampalin ng padakot yung si Pulong, mga kababayan. No? Kaya nga lang, malakas lang yung pamilya nila, mga kabatid. Yan lang naman ang meron sila. Yan lang yung kaya nilang ipagyabang. Na kung saan, pagka binira mo sila, mga kababayan, kayang-kaya kanilang ipagurgur. No? Pero kung sabihin mo, lalaki sa lalaki, walang kwenta yan si Pulong, mga kabatid. Kung hindi nga lang siguro
kilala yung pamilya niya, baka kung sino-sino lang bumabatok sa hinayupak na yan. Kanya nga lang, makapangyarihan talaga yun yung realidad no? Kaya nagiging untouchable siya. Diba? Pero ganun pa man, kung pagkukumparahin natin ang pagkatao ni Yusek Castro at ni Pulong, mga kababayan, basura ang pagkatao ni Pulong, mga kabatid. No? Isa siyang basura, isa siyang literal na simpleng manyakol dyan sa kanto. Na kapag hindi na pagbigyan, no, yung kanyang kalibugan, mga kapatid, nagmamaoy si Gago. Di ba, mga kababayan? Literal. Pero sabihin mo, no, pagdating sa mga pang-academic na mga bagay, wala yan si Pulong. Tapos kung makapang-insulto siya kay Atty. Castro, mga kapatid, akala mo kung sino. Di ba? Wala naman, mga kapatid. Walang binatbat yang sila Duterte. Alam niyo kung magaling yan, hindi na nila kailangan mag-hire ng mga magagaling na abogado. Sila mismo, no, kaya na nilang ipagtanggol sana yung kanilang ama. Kanya nga lang, mga kababayan, dahil pulpul na klaseng mga tao itong si Sara, si Pulong, si Baste. O, tingnan nyo. Pinipirahan lang sila ni Kaufman, mga kabatid. Di ba? I mean, real talk lang tayo dito, mga kababayan. Yun naman talaga ang nakikita ko dyan kaya Pulong Duterte. Wala siyang kwenta, mga kabatid. Tapos ngayon, akala mo kung sino makapang-insulto. Kunwari, concern sa taong bayan, mga kabatid. Pero ang totoo, no, ginagamit lang nila yung kanilang mga supporters, mga kababayan, bilang pananggalang. Wala naman talagang silbi yung mga hinayupak na yan. Ang lakas gumamit ng salitang taong bayan. Pero yung 30,000 Filipinos, mga kapatid, na kanilang pinagurgor, pinaslaughter sa mga pulis noong administrasyon ng kanilang ama, no? May kinonsidera ba sila na salitang taong bayan? Di ba wala? 30,000 Filipinos, mga kapatid. Tandaan nyo yan. 30,000 Filipinos, no? Pinaslaughter ni Duterte para gawing panakipbutas, mga kababayan, doon sa tuloy-tulinadang illegal na droga na pinapasok ni Michael Yang sa Pilipinas. Yun po yun, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Anyway, tuloy muna natin to. Nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Di ba? Ang lakas makapag ni Pulong na di umano insulto sa taong bayan, yung 500 pesos. Kunwari concern sa mga Pilipino, pero mga kababayan, noong ipagorgor nila, no, ang ating mga kababayan, mga kapatid, na konsensya ba sila? Naawa ba sila sa mga pamilya, mga kababayan, no, sa ating mga kababayang mga Pilipino na kung saan hindi man lang dumaan sa due process at basta-basta na lang, mga kapatid, pinagurgor, no, nitong pamilya Duterte? Naawa ba sila doon? Allegedly drug user pa lang, mga kababayan, Ibig sabihin, pag sinabi mong allegedly, wala pang pruweba, hindi pa napatunayan sa korte, pero anong ginawa nila? No, basta-basta na lang pinaslaughter, mga kapatid. Nakonsensya ba sila doon, mga kababayan? Tama naman ang argumento dito ni Atty. Claire, mga kapatid. Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpa-liquidate? Ito, mga kababayan, ang sinasite dito ni Atty. Claire is yung statement ni Las Cañas at ni Matobato, no, na dating hitman ni former President Duterte. Ito sila yung ginagamit ni Duterte, mga kapatid, or sila yung tinatawag ni Duterte kapag merong ipapatodas, mga kababayan, itong si Digong. Yan po yung sinasite dito, mga kapatid, ni Atty. Claire. At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Sino ba yan, mga kapatid? Alam nyo kung ginagalang pa ni Duterte ang human rights, mga kababayan,
binigyan niya sana no ng due process yung mga allegedly involved sa illegal drugs noong kapanahunan niya, mga kababayan. Oh. 'Di ba? Kung naniniwala lang sana si Digong sa human rights, hindi aabot ng 30,000 Filipinos, mga kapatid, yung biktima ng kanyang tukhang. Oh, same goes with Pulong, no? Kung may respeto sana sa human rights itong si Pulong, hindi niya sana bubugbugin, mga kababayan, yung bugaw, no? Sa isang bar. 'Di ba? Siyempre may human rights eh. Pero mga kabatid, wala silang respeto sa human rights. No? Yung tingin nila sa tao, yung tingin nila sa buhay ng tao, mga kababayan, laruan lamang. At hindi ko maintindihan kung bakit itong mga DDS, mga kapatid, napakatanga. No? Saksakan ng katangahan at naniniwala pa rin, no, dito sa mga Duterte. At ang mas worst pa dyan, pati yung karton na imahe ni Duterte, sinasamba ng mga hinayupak. Tangina. Ay nako, mga kababayan, literal na mga illiterate itong mga putang inang to, mga kapatid. No? Literal talaga na mga illiterate itong mga hinayupak na ito. Now, are we talking about conscience? Mm. At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon. Oh. Hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? Oh. Di ba? Ang lakas po muna, no, sa mga dito sa kila President BBM na number 1 corrupt daw, mga kababayan, pero si Duterte mismo, mga kabatid, no, minsan na niyang inamin, no, na nagnakaw siya sa kaba ng bayan. Kaya nga lang naubos na daw niya, mga kababayan. At hindi lang 'yan, no? Minsan na rin inamin ni Digong, mga kabatid, na isa siyang drug addict. Oh, hindi lang basta marijuana yung kanyang tinitake. No. Pati fentanyl, mga kababayan. Oh, proud pa nga si Digong nung na-interview siya eh. No? Sino ba yung nag-interview sa kanya noon? Basta may nag-interview sa kanya niyan. Na sinabihan siya na sobra-sobra na daw yung overdose na daw yung pag-take niya ng fentanyl at addict na daw siya doon. Sabi ni Digong noon, yes, totoo 'yun. Ang sarap daw ng pakiramdam, mga kapatid. Oh. Kung sino pa yung nag-admit na addict, no? Yun pa yung sinasamba ng mga hinayupak ng mga DDS. Oh. Pero yung mga yung presidente natin ngayon na wala naman silang pruweba, kung makabato sila ng aligasyon, akala mo naman, mga kapatid, totoo talaga. 'Di ba? Kung sino pa yung aminado na addict siya, yun pa ang pinapaniwalaan ng mga hinayupak ng mga DDS. Tapos ngayon si PBBM, kung ano-ano binabato nila. 'Di ba? Wala man lang kahit isang ebidensya silang maipakita. Oh. Dahil wala naman talagang ebidensya, mga kababayan, gumawa sila ng isang pulboronic video. Ang problema, mga kapatid, na booking din. 'Di ba? Ganong katanga-tanga, mga kababayan, itong mga DDS. No? Talagang naniniwala sila sa kahibangan ni former President Duterte. Diyos ko, literal na mga illiterate talaga, mga kapatid. Well, mga Bisaya kasi. Understood na yan, mga kababayan. Tuloy. So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Siyempre, sila din magkapatid. No? Talagang sila yung nag-benefits doon sa mga ninakaw ni Digong. Hindi lang galing sa nakaw ang pera ni Duterte, mga kababayan, galing pa sa illegal na droga. Huwag po natin kalimutan yan. No? Dahil yan po ay napatunayan na po ni Senator Antonio Trillanes, mga kapatid. Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan dyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas. Walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung
kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Well, mga kababayan, pagdating sa part na to, iba-iba po yung reaction natin. No? And para sa akin, yung 500 pesos, no? Sa lifestyle ko, sa lifestyle ko, mga kapatid, yung 500 pesos, mga kababayan, no, hindi, kahit siguro pang sahog lang sa spaghetti, mga kapatid, kulang sa akin yan. No? Kulang na kulang po yan, mga kapatid. Well, siguro sa mga kababayan natin na, ano ba, yung mga member ng mga 4-piece na talagang nasa laylayan na siguro yung 500 pesos, kaya nilang pagkasyahin yan. Pero sa preference ko, mga kapatid, no, hindi kaya. Hindi kaya ang 500 pesos. No. Kung preference ko ang pagbabasihan. Kasi syempre, mga kapatid, no, ayaw ko rin naman kasing kumain ng Noche Buena na sobrang tinipid. To the point na, alam mo yon, puro na lang extender yung laman nung binibili natin mga ham. 'Di ba? Pero ganun pa man, may mabibili ka sa 500 na pang Noche Buena. Yun na lang siguro, mga kababayan. Anyway, mga kapatid, hanggang dito na lang po itong video na ito. No, kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon, mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And eto guys, uulitin ko ulit sa inyo. Lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Ngayon, kung agree kayo, good. Kung hindi naman, well, karapatan nyo yan, mga kapatid. At hindi ko rin ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo at paniwalaan ako. Hanggang dito na lang.